Nakalimutan na. Isang ano lang po, maganda yung topic natin ngayon, kaya dapat makita natin yung talaga yung power. Kumusta kayo? Rate dito, 10-3. Dito, medyo 8. May hindi ka nakalimutan. Sabihin po natin, pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng paganda ng paganda, payaman ng payaman, tsaka pabanal ng pabanal. Okay po. Power of declaration. Kumusta kayo? Pabuti na pabuti, paayos na paayos, payaman ng payaman, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Itong maliit dito sa harap na ito. Paganda. Payaman ng pabanal. Pagawa mo sa lalaki. Ba't paganda ka? Pabuti. Tayo-tayo lang, pamilya tayo dito. Okay lang yan. Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda, pagwapo, payaman at pabanal. Isa pa, one more, ilakas natin na may power with faith. Kumusta kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Magre-repeater to. Dito ka ulit, dito sa harap to. Repeater ka, ha? Okay. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay po mga kapatid. Ngayong gabi pong ito ay dalako po tayo sa pinakamahalagang bahagi po na ang ating gawain. Amen. Muling makakarinig po tayo ng mahalagang mensahe na bumula sa ating Panginoon. Napakahalaga po na makarinig po tayo ng bawat salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya makinig po tayo mabuti. May naka-take off ba? Kompleto po. Praise God. May mga notebook sila. Amen? Walang mga kopya ha. Kung last year 2023 po, yung mga nakaraang taon po natin, kung tayo po ay nagkulang sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ngayon 2024 po, dapat po, mag-level up naman tayo sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Baka naman last year nanonood na lang tayo, nakikita na lang natin yung sa Facebook, yung mga Word of God sa mga Bible verse, ganon. Sino po may mga Bible dito? Amen. Bible. Taas nga po. Amen. Amen. Praise God. Tuloy po ang ating Panginoon. Naalala ko po yung sinabi po ng ating Panginoon kay Joshua. Yan, kay Joshua. Sabi po niya sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Ano sabi po niya doon? Kilala niyo po ba si Joshua? Kilala niyo ba si Joshua? Amen. Siya po yung naging successor ni Moses. Ni Moises, yung parang kanang-kanay niya nung tumawid sila sa ganyan, sa naputol yung dagat, yun, sa Red Sea, nakatawid sila, papunta sila ng lupang pangako. Siya si Joshua, yung naging successor ni Moses. Ang sabi po niya sa Joshua, chapter 1, verse 8 to 9, sabi po niya yan na dapat yung salita ng ating Panginoon ay basahin niya araw-araw at gabi. Basahin, dili-diliin, araw at gabi ang banal na kasulatan ng ating Panginoon. Sa gayoy, may pamumuhay mo ito, may i-apply mo ito sa iyong buhay. Dahil binabasa mo ito araw at gabi. Yun po ang sabi po niya ng Panginoon, yung sa banal na salita ng ating Panginoon. So makikita po natin ang isang malaking sekreto po upang tayo ay maging matagumpay po sa lahat ng ating gagawin at lahat ng ating pasisimulan sa ating buhay. Yun po ang magiging gabay natin sa maayos at masunod ang kalooban ng ating Panginoon, maayos na pamumuhay. Yun po ang sikreto. Alam niyo ba kung anong sikreto? Ito na po. Yung Bible na po mismo, ang salita ng ating Panginoon, ang malaking sikreto upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Bakit po? Kasi po, di ba po, habang nagbabasa po tayo, di ba, habang nagbababad tayo sa salita ng ating Panginoon, habang excited tayo nagbabasa ang salita ng ating Panginoon, habang paulit-ulit natin yung binabasa, yung salita ng ating Panginoon, at ito po'y unti-unting umuukit sa ating puso, sa ating isipan, yun na ang magbibigay ng gabay upang makapamuhay ka ng maayos at kasiya-siya sa harapan ng ating Panginoon. Hindi mo mamalayan sa araw, lahat ng nababasa mo, sinusunod mo na yun eh. Kumbaga sa isang trabaho, SOP mo yan.
Yan yung magiging gabay mo sa pamumuhay mo, makapagtingkod ka, makapamuhay ka, na hindi nakakagawa ng hindi kalooban ng ating Panginoon. At the moment na ito po ay ating nai-apply na sa ating buhay, ito po ay magiging dahilan upang tayo ay po magkaroon ng katulad ng Joshua, maging successful po tayo sa ating pamumuhay. Lahat ng hilingin natin sa ating Panginoon, gagabayan niya tayo. Magiging matagumpay tayo, magiging victorious tayo kasi sinusunod natin yung banal na salita ng ating Panginoon. Magpa-prosper tayo sa lahat sa ating pamumuhay. Lahat ng ating gagawin ay may katagumpayan. Bakit? Kasi po, sinusunod po natin ang banal na salita ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Nakakasunod po tayo. Konting introduction lang po ito bago tayo lumako sa ating topic. Kaya ngayon po, nais mo may paalala sa atin ng Panginoon. Let's declare po na lahat na nandito. Lahat po tayo nandito. Yeah, let's declare. Nakasama po ang ating kanya-kanyang pamilya. Tayo po nag-represent sa ating mga pamilya sa bansang Pilipinas. Sabihin po natin na walang lalabas dito na hindi mo makukuha yung mahalagang mensahe na pagkakalob ng ating Panginoong gabi. Sabihin, super blessed kayo ngayong gabi. Amen? Amen. Gusto kong marinig na amen po? Amen. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga gusto maging super blessed, sabihin ng malakas, amen. Amen. Ayun to 2024, magiging super blessed tayo. Amen. Amen. Ang hina. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako at sumasampalataya po ako na may magandang gagawin po ang ating Panginoon ngayong gabi. Amen? Sabi ng mabuhay. Amen. Okay, sige. Ganadot po tayo Magbibigay po tayo ng rules. Rules po tayo. Wala po tayo ngayon sa trabaho natin. Tayo. Pero napakahalaga po, mapakinggan po natin ang buong buo. Para hindi tayo madaya ng kaaway. Kumbaga, narito tayo para makinig, sumamba sa Kanya. Huwag natin lulugihin yung sarili natin na hindi makapakinig, hindi makuha yung mahalagang balita. Amen? O, sige po. May rules tayo. Wala tayo sa trabaho. Kasi sa trabaho, di ba, hindi tayo dapat focus tayo dun, di ba? Focus ka sa trabaho. Gawa dito, gawa dyan. May katsang mo, bahala ka dyan. Dapat hindi ka maingay. Dapat kasi pag maingay ka, sisitahin ka ng leader nyo. Di ba? Yung iba, nagkukwentuhan pa rin. Talagang nakipagkwentuhan, di pwedeng walang salita. Ganun sa iba. Wala tayo sa trabaho. Wala din tayo sa school. Wala namang estudyante dito. Amen. Estudyante ba? May estudyante. Wala tayong estudyante. Kasi sa estudyante, sa school, teacher lang ang nagsasalita. Teacher nagsasalita. Pag may nagsalita, hahagisan ng chalk. O kaya, ilista ka, piso agad yun. Lista, maingay, di ba? Ngayon po tayo, nandito tayo sa church. Amen. Sa church naman po, dapat hindi lang ako nagsasalita. Dapat kayo rin po ay nagsasalita. Amen? Kaya po merong amen sa Biblia. Ano po ibig sabihin ng amen? Para aware po tayo mga bata, say mama. Mga amen. Sino nagsabi na anong alam niya amen? Amen. Amen. Kaya may amen sa Biblia, ibig sabihin I agree. Diba? Ang amen hindi lang ginagamit sa worship. Hindi lang yan na worship, amen, hallelujah. Hindi lang po yan ginagamit. Ibig sabihin ng amen, I agree. Pag may narinig kayo ng salita ng, para sa akin to, amen. Tama, para sa akin to. Mensahe para sa akin to, akin lang to. Amen. Ganun po. Kaya, nakukuha po natin? Amen. Nakukuha po natin? Amen. Kailangan po natin practicein. Naniniwala po kasi ako na ang church po ay hindi po nabuo ang church para maging boring, di ba? Kaya po nabuboard sa church kasi hindi po nagpupuri sa church. Kaya nabuboard sa church kasi hindi ka nag-worship sa church. Kaya ka nabuboard. Dapat pag nandito tayo, focus tayo sa word. Pag narinig mo, amen, akin yun. Parang amen, yes Lord, amen, para sa ito Lord. Ngayon, practicein po natin. Okay? Practicein po natin. Nakuha po natin? Practicein po natin. God is good! Pagsak na naman tumalit. God is good! God is great! Mabuti ang Diyos! Hindi tayo iiwan ng Diyos! Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos! Walang panalangin na hindi kaya ipagkaloob ng Diyos. Walang problema na hindi niya kaya lutasin. Ang Diyos ay mabuti.
Diyos ay dakila. Amen. Ang Diyos ay tapat. Amen. Ang Diyos ay makapangyarihan, nagbibigay ng luwalhati, pasasalamat sa lahat ng taong sumusunod sa Kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, ngayon po, pinapractice ko po kayo na magsalita ng Amen. No? Para hindi po tayo nakatitig lang sa aking sabi ko walang tatawa. Ilista to, ilista. Piso, mami. Yun. No, okay, ano lang kasi kayo. Magsalita kayo para tayo ay may conversation po tayo. Sabi ko, seryoso talaga. Okay po. Katulad ng mga idideklara natin kanina. Ang pabagat po ng ating pag-uusapan ngayon, ang mensahe pong aking dadalhin na pinagkaloob ng ating Panginoon. The power of declaration! Amen! Isang malakas po, palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Ang kapangyarihan ng ating mga idinideklara, ang kapangyarihan ng ating mga sinasabi, ang kapangyarihan na lumalabas sa ating mga bibig. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At kaya, mga kapatid, makinig po tayo ha. Huwag po natin aaksayin yung moment na to, itong mga oras na ganito na kailangan natin may tanim sa ating puso at ating isipan. Lahat po ng ating pinapahayag sa ating kapwa, sa bawat isa sa atin, yan po nakasalalay kung ano po magiging sitwasyon natin sa ating buhay. Kaya kung yung mga past year po nyo, last 2023, yan, mga nakadaang taon, puro heartbreaks na yan, sakit, karamdaman, problema. Kung tayo po ay nagkulang sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon at nakagawa tayo ng masasakit na pananalita sa ating kapwa. Ngayon po, ideklara po natin ngayong oras na ito, paglabas natin dito, I hope, ngayong gabi magsisimula po ang malaking pagbabago po sa ating pamumuhay. Maging maingat na po tayo sa ating sasabihin. Amen? Amen. Yun, ano na sila magsalita? Bakit po? Bakit kailangan natin matutunan to? Sapagkat dito po nakasalalay ang mangyayari at magaganap po sa ating mga buhay. Amen. Ngayon po, makinig po tayo dito sa Proverbs chapter 18, verse 21. Amen. Yan, makipagbukas po tayo. Pwede po natin sabay-sabay na basahin. And 1, 2, go. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. Sabi po niya sa Tagalog, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-iingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Amen? Makita po natin na dito sa book ng Proverbs na nakasalalay po ang buhay at kamatayan sa ating pong mga dila. Yan po sabi sa Scripture. Buhay, sabi po niya, yan po, buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Napakalaki po ng gagampanan part sa ating buhay. Itong maliit na parte ng ating katawan, ang ating dila. Napakalaking bagay po ang gagampanan niya. Akala niyo lang, di ba? Oh, sige natin maliit kayo. Yan. Yung maliit na dila na yan, ang laki na yan once nagsalita ka ng pangit sa kapwa mo. Amen. Napakalaking bagay yan. Kaya dapat po natin ingatan lahat ng ating mga bibitawan na salita. Kung gusto mo ng magulong buhay, sino may gustong magulong buhay? No, amen. Kung gusto mo na magulong buhay, magsalita ka ng pangit sa kapwa mo. Pag gusto mo magulong, siyempre ayaw po natin yun. Pag nagsalita ka ng pangit sa kapwa mo, siyempre, hindi papayag yung kapwa mo. Pag narinig niya yun, pag nalaman niya yun, sabihan niya, si Ate Maya, laki ng noon yan. O yan. Aba. Siyempre, baweltahan kita. Ikaw, wala kang girlfriend, tagal na. Yung mga gano'n, magkakagulo kayo, nahinga ng ilong mo. Ano yan? Diba? Sagutan na yan. Sagutan na yan. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng, sa pamamagitan ng maliit na dila mo, nagsalita ka ng kahit simpleng bagay lang, pasimula. Magkakaroon ka naman ng girlfriend. Isa lang.
Amen. Yun po yun. Kaya ingatan po natin magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, lalo na kung walang katotohanan, yung makakasakit. Kung gusto mo po ng magulong pamilya, syempre ayaw po natin yun. Mag-create ka ng bagay na pananalita ng hindi ka aya-aya sa loob ng pamilya. Syempre po, magsisimula yan kahit maliit lang yan, hanggang kalakihan ng mga bata yan. Kung ano yung naririnig nila, hanggang paglaki nila, tatanim sa puso at isipan nila. Kaya akala nila normal na lang yan, pero mali po yung mga bagay na naririnig nila. Hindi ka aya-aya. Huwag po natin gagawin yon. Amen? Huwag po natin nanaisin na magkaroon ng magulong buhay sa pamamagitan ng pagsasalita ng pangit. Kaya tama po yung sinasabi sa Bible, na ang buhay at ang kamatayan, ang magulo, ang masayang buhay, masayang pamilya, yan, masayang sa trabaho mo, saan po nagsisimula? Sa pamamagitan po ng ating dila. Simple, pero napakalaki po ng epekto kung sakali po ito ay hindi natin maingatan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na sa trabaho natin, di ba po, ang dami nating mga nakakasalamuha. Mga ibang lahi, kahit kalahi mo, lalo na yung kalahi mo talaga. Talaga yung nagbibigay ng problema sa atin. Kaya bantayan po lagi natin ating dila. Siyempre, mamaya po, itatapik natin ang ating puso. The power of declaration, sabi nga po niya. Pag sinabi mo power of declaration, ano pong masasabi natin? Ano pong nasa isip natin? Pag narinig natin power of declaration, kapangyarihan ng ating dinideklara. Amen? Kaya, sa mga oras na to, ating pong siyasatin ang ating mga puso sa bawat ating sinasabi, kung ano yung nilumalabas sa ating bibig, yun po ay nagbumula sa ating mga puso. Pwede po ba ng ating hawakan ang ating mga puso sa mga oras na to? Ay ating pong siyasatin at ako may mga nanalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah. Laki ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras ito na pinagkaloob sa amin, Panginoon, na kami makadako, Panginoon, ito sa bahay, sa panambahan, Lord. Siya sa atin niyo po, Ama, ang aming mga puso, ang aming isipan na sa gayon maging karapat dapat po kami, Ama, sa mensahe na inyong pinagkaloob sa araw na ito, Lord. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, na sa gayon malaya ka pong makakilos, Panginoon, Lord. Ipaunawa niyo po sana sa amin, Panginoon, ipaunawa niyo po sa amin ang mahalagang mensahe na ito na punong-puno ng paalala na siyang patuloy na magbibigay, gabay, patnubay upang higit namin maranasan na inyong pag-ibig, pagsinta sa buhay ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami mula umpisa hanggang matapos po ang gawain na ito. Kayo lang po patuloy na maitaas, maparangalan at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Power of declaration. Ang positibo po dapat lagi ang ating dinideklara. Dapat positibo sa lahat ng bagay. Yung dapat ang marinig natin. Dapat lahat ng sinasabi natin positibo, dapat angkinin natin yon. Oo, mangyayari yan. Positibo para sa ating pamilya, sa trabaho, sa kapwa. Kahit nakagawan tayo ng hindi maganda, iniingatan pa rin natin ang bawat sasabihin natin sa kanila. Ipalinis natin ang ating puso. Ipasiyasat natin ang ating puso. Kasi sa pamamagitan ng ating puso, doon dadaloy lahat ng ating maiisip, lahat ng ating sasabihin sa ating Panginoon. Kaya, sa mga oras ito, gusto ko po magbigay ng pito lang po siya para maging gabay po natin sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Amen? Sino po gusto na magkaroon ng bagong puso? Amen. Hindi yung bagong pinupusuan Yung bagong puso lang. Kasi alam po natin minsan kaya hindi tayo nakakapagsalita ng maayos sa ating kapwa kasi alam po natin na hindi ayos ang ating puso. Kaya hindi po tayo nakakapag-declare ng mabubuti, positibo sa ating pamilya, sa ating minamahal, sa ating mga kaibigan. Kasi merong sama ng loob, merong inggit, may selos,
may bitterness na sa nilalaman ng ating puso. Kaya dapat daw po nating pahalagahan, dapat ipa-general check-up muna natin ang ating puso. Kanino? Hindi po sa iyong minamahal, hindi sa iyong pamilya, hindi kahit kanino man, sa Panginoon lang. Ipa-general check-up po natin yan kung tama pa ba ang tinitibok ng puso nyo. O hindi siya yung tinitibok ng puso mo. Hindi yan usapang love ha. Ito po ay pang-kalahatan po para tayo makapagbigkas ng maganda sa ating kapwa. Kailangan ayos. Ulit-ulit, ayos po ang ating puso. Yung bagong puso po natin ngayon, hindi yan nabibili kahit saan. Hindi po natin yan makukuha sa online, ganyan, kahit saan, sa mall. Hindi po natin mabibili ang bagong puso. Ang bagong puso po ay nagmumula sa ating Panginoon lamang. Kapag willing ka, isurrender mo lahat sa iyo at hilingin mo na bigyan ka ng bagong puso ng ating Panginoon, hindi makakahindi sa iyo ang Panginoon pag nakita niya na sincere ka sa lahat ng iyong sinasabi. Nananampalataya ka, naniniwala ka sa lahat ng iyong naisin, hindi ka mahihindian ng Panginoon. Amen po? Amen. Amen? Amen. Amen. Amen po. Isang malakas pinapalakpak po muna sa ating Diyos sa buhay. Amen. Sabi po niya sa Ezekiel, chapter 36, verse 26, NIV. Sabi po niya. Pakibasa po, pwede po ba natin basahin? 1, 2, go. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ang nagbibigay po ng bagong puso at bagong espiritu ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen? Kaya kung tayo po ay sincere, tulad ng sabi po natin kanina, kung tayo po ay magpapakumbaba, nag-repent po tayo, mingi po tayo ng patawad sa ating Panginoon, alam po natin na tayo ay nagkakasala, halos araw-araw po, di ba? Aminin po natin o hindi, nagkakasala po tayo halos araw-araw, sinasadya man natin o hindi. Once na lumapit ka sa ating Panginoon ng may pagpapakumbaba, nag-repent ka, may ka ng patawad. Pero syempre, hindi po pinapatawad tayo ng ating Panginoon, ay magpapabalik-balik tayo sa kasalanan. Bagkus gusto natin gawin, i-improve natin yung ating sarili para makalimutan na yun o makaiwas na tayo sa bawat kasalanan na ating nagagawa. Tulad po ni Zacchaeus. Sino ba nakakilala kay Zacchaeus? Si Zacchaeus, yung maliit na tax collector. Si Zacchaeus po, di ba? Kilala po niyo yun? Yung umakit sa puno para makita si Jesus. Yan po. Dahil nakita ng Diyos kay Zacchaeus yung sinceridad niya po. Yung dedication niya, yung humbleness niya. Para kay Jesus, tumanggap po siya ng bagong puso. Di ba po si Zacchaeus, siya po yung mapanlamang, nandadaya po siya, tax collector siya. Dinadagdagan niya yung mga sinisikil niya sa taong bayan. Nangungupit siya. Kumbaga, nagkakamali siya ng maraming pera. Sabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, yung nakausap niya ang Panginoong Jesus, lumapit siya, Lord, Panginoon, gusto niya magkaroon ng bagong puso. Gusto niyang kalahati ng kanyang kayamanan ay ibibigay niya sa taong bayan. At lahat ng mga nadaya niya ay ibabalik niya ng 4 na beses sa lahat ng mga daya niya yung mga nakuha niyang pera. Yun po si Zacchaeus. Bakit po niya nagawa yun? Nagawa niya lang yun kasi nahipo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga nangyari, mga himala na gawa ng Panginoong Jesus. Napatunayan ni Zacchaeus na siya ang tunay na Panginoon sa ring tagapagligtas. Isinuko niya yung buhay niya. Ngayon binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Binigyan siya ng bagong puso. Yung bagong puso na yun, yun yung nag-lead sa kanya upang maibigay, mamuhay ng tama at maibalik lahat ng mga nakuha niya sa taong bayan. Sa simula noon, nagkaroon na siya ng bagong puso, namuhay siya na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yun po si Zacchaeus, kung hindi pa po natin nakikilala si Zacchaeus, siya po yun. Okay po? Nakakasunod po tayo. Ito po ang sikreto. Yung pagkakaroon ng bagong puso ng peaceful, prosperous life. Yan. Kaya alam po natin na dapat, yung puso po natin dapat laging kasangkap yan. Laging kasama yan para tayo makapamuhay. Puso, yung ating dila,
kamatayan at ang buhay ay dito nakasalalay sa pamamagitan ng ating dila at sa pamamagitan ng puso lumalabas sa ating dila. Lahat natin sinasabing power of declaration, dapat laging maingat tayo sa ating pagsasalita. Amen? Amen po. Ngayon, sabi po niya dito sa 1 Peter chapter 3, verse 10. Ano sabi po niya? Pwede po ulit sabay-sabay natin basahin. And 1, 2, go! For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Sabi po niya sa Tagalog, ang mga nagdanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilin sa paghabi ng kasamaan. Diba? The power of declaration talaga. Makita po natin muli ang power ng declaration ng ating mga dinideklara ng ating mga sinasabi. Alam niyo po ba na kapag nagsalita po tayo ng hindi maganda, ng pangit po, ng mga paghahatol, yan, paghuhusga sa ating kapwa, yung mga negatibong salita po, yun po talagang pasimula ng ating pamumuhay na hindi kaaya-aya, magulong buhay na malayo sa ating Panginoon. Yung hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging matagumpay sa lahat ng iyong mga plano. Isa po yun, akala natin simple lang, sasalita lang naman ako ngayon, hindi. Yun po talaga ay isa sa pinaka dapat nating bantayan ang bunga ng ating mga sinasabi. Sapagkat kung ano po yung nilalaman ng ating bibig, yun po nanggagaling lamang lagi sa ating puso. Kaya, paulit-ulit kapatid, bantayan lagi ang puso. Upang ang ating mga sinasabi sa ating bibig, ay alam natin kung ito ay tama o hindi tama. Kaya pakisabi nyo, pakitingnan po yung ating mga katabi. Tingnan nyo mula ulo hanggang paa. Yan. Sabihin nyo, now I know. Now I know. Sabi po niya kung sino yung mga kaibigan nyo. Kung yung mga kaibigan nyo na yan ay wala nang sinabi kundi pagkain. Diyan nyo siya makikilala. Yung nagla-lunch pa lang kayo ay sinasabi, ano pang dinner natin? Nagdi-dinner pa lang kayo bukas, anong po breakfast natin? Diba? Kung ano po yung lumalabas sa kanyang bibig, yun po ang laman ng kanyang puso. Kung yung katabi mo, yung katrabaho mo, ay wala ka na narinig kundi boyfriend niya. Oh, sorry, walang boyfriend. Eh, ano ngayon? Kung walang boyfriend, yung girlfriend niya, wala na sinabi kundi yung love life niya. Yan ang nilalaman ng kanyang puso. Yung puso niyang yan, punong-puno na lang ng pangalan ng boyfriend niya, Elisa. At JP. Yan nilalaman ng puso. Ibig sabihin, yun lagi ang laman ng kanyang puso. Kaya lagi sinasabi, kung yung katrabaho mo, wala nang ginawa kundi magmarites. Lahat na lang ng latest alam. Mga fake. Marites na, naging best employee pa, di ba? Yun, di ba? Yung laging news, lahat na lang sa company niyo, buong company niyo, lahat alam na niya. Pag may alam kang siya ang lagi mo lapitan, nag-resign si ganito, yes, nag-resign. Yan, kayo yung leader, yan. Mga, di ba? Marites. O sinasabi, yun ang nilalaman ng puso. Kung yung asawa mo, yung boyfriend mo, saan tayo gagala, ayan, saan tayo kakain, saan tayo mamamasyal, kung anong magandang pang make-up, anong magandang dress, anong magandang sapatos, ayan, yun po ang nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya, pag sa mga kaibigan natin, mga kapatid, relatives, family po natin, pag nakakausap niyo sila, sabi niya, kailangan papadala. May bagong sa kapitbahay natin, bago ang TV. Bago yung si Mang Kano. Mga ganon. Parang narinig ko na Tumatawa. Mga kapitbahay. Yan. Kaya, nakikilala po natin. Sa pamamagitan na ating sinasabi. Sa mga sinasabi po natin, dapat nag-iingat po tayo yan. Yung mga binibitawan po nating salita, di ba po? Kaya, bantayan natin lagi ang ating mga bibig, ang ating mga dila, ang ating mga sinasabi. Pero, once na ikaw ay na-revive na,
Sino ba dito nagsisimula pa lang? Amen. Naobserbahan niyo po ba siya dati? Yung journey niya. Yung dati TikTok na TikTok. Yung mga TikTok yan. Ano bago sa TikTok? Ha? Yung mga ganun-ganun sa TikTok. Yung mga ganun, I see you, you will do that. Yung mga ganun. Di ba? Narinig lagi ko anong latest? Kung yun, naobserbahan niyo siya dati. Once na nag-revive siya, ano na narinig niyo sa kanya? Kung dati TikTok na yung TikTok. Di ba? Nakikita niyo ba dati? Ikaw, ito, yung mga kasama niyo. Ikaw, ano, sino bukang bibig mo dati nung bago ka pa lang? Ano, Sharon. Sharon dito, Sharon. Ngayon, hindi, di ba? God bless you. May gano'n na. Ingat ka kapatid, ingatan ka ng Panginoon. Meron na, di ba? Laging yung kasama na si Lord, sinishare natin sa ating mga kapatid. Nag-iingat na tayo, di ba? Sa trabaho natin. Kung dati wala kang habas magsalita ng ganyan, nagalang ka yan. Naman ginagawa ako, yung mga ganon. Pero ngayon, kahit nag-worship ka na, kahit mag-isa mo lang doon, sabi, mga nakatingin na sa yung mga katrabaho mo, sabi, ano ginagawa noon? Ala, hindi naman yung ganon dati. Kung dati sa sulok yan, nagtitiktok ka nung mag-isa ka nagaganon-ganon, ngayon hindi na. Talaga nagpipray ka na. Diba? Na-revive ka na eh. Kumbaga, may iba na yung lumalabas. Nag-iingat ka na sa pananalita mo. Diba po? Hindi ka na basta nagsasalita ng ano lang. Kumbaga, gusto mong sumagot sa ano mo, sa katrabaho mo. Pero, yung sasagot ka na ganyan, mapipigilan mo pa. Hindi ka mag-reply. Bahala ka na, Lord. Kayo na pong bahala sa kanila. Ano na nga moto ng mga single? Lord, your will be done. Let your will be done. Laging ganun po. Single. Anong moto na single? Let your will be done. Yun po. Yan po. Yan po ang ano natin. Yun po nagiging bunga. Na-revive ka na, na-restore yun. Napansinin niyo po lagi yan araw-araw. Yung mga binago ng ating Panginoon. Yung about kay Lord na Bible study, kailan ka magsisimba, kailan ka magkukumit, yung idol natin, anong klase natin, anong topic. Di ba po? Nagpa-practice ka na. Dati hindi ka man mag-pray. Natatakot ka dati mag-pray. Hanggang ngayon natatakot ka pa rin. Pero nagpa-practice ka. Sa sarili mo, habang naglalakad ka, hindi ka na nakapag-devotion, tapos nagpa-practice ka na, sa prayer ko. Yung mula simula, Monday, hanggang Monday to Sunday, nagpa-practice ka. Okay lang yan. Okay lang at least, nasa puso mo talagang matuto, di ba? Lagi po tayo step by step. Ganyan po yung mga idol din natin ngayon. Encouragement sa mga idol natin. Yung mga idol natin dati talagang nagtutulakan yan. Ako, natatakot yan, nanginginig-ginig pa yan. Pero ngayon, oo, maano sila. Ganun pa din. Hindi. May improvement na. Malaki na improvement. Kaya, praise God po sa mga idol natin. Ilang idol natin ngayon, may klase kayo mamaya. Amen. Kaya, mapapansin po natin yan, pag na-revive ka na, makakapag-declare ka na na magaganda sa iyong kapwa. Pag na-revive ka na, hindi na puro marites o fake news ang binabanggit mo, kundi about kay Lord na. I-share ka na ng gospel, di ba? Hindi ka na nahihiya. Nakikita ka sa Facebook na nagpo-praise and worship ka dito, nasa mga LGs ka, Bible study, hindi ka na nahihiya. Once na na-revive ka, nakakilala ka na sa ating puso, sa ating Panginoon. Amen? Okay, kaya ngayong gabi po, nais ko pong magbigay ng 7 types lang po, ng points lang po natin. Ito po yung positive declaration ng Holy Scripture na galing po sa ating Panginoon. Galing po sa ating Panginoon at galing po sa mga lingkod ng ating Panginoon, the New and Old Testament. Yan, magbibigay po tayo at ito po, ang ating number 1 po natin, power of declaration according to the Scriptures. Number 1, declare po natin. Pwede po natin sabay-sabay basahin and 1, 2, go! I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Amen. Napakagandang deklarasyon po yan. Yung sinabi po na yan sa
ni King David. Napakagandang declaration po na mabuhay po tayo sa mundong ito kasama ang ating Panginoon sa lungkot ng buhay na ating kinahaharap. Dapat lagi po natin kasama. Dinideklara natin sa ating buhay na kahit ano man lungkot na yan, problema yan, kasama na natin ang ating Panginoon. Palulungkotin ka ba ng mundo? Palungkotin ka ng mga mahal mo? Palungkotin ka ng mga tao sa paligid mo? Ng mga mahal mo sa buhay? Pamilya mo, relatives mo? Pero kapag kasama mo, alam mong kasama mo ang ating Panginoon, sa Kanya magmumula ang lakas mo. Sa Kanya ka huhugot ng kalakasan. Ano mang sitwasyon na pinagdadaanan mo, ang Panginoon at Panginoon lang ang makakatulong sa iyo. Amen po? Amen. Kaya kung tayo po ay marunong tumayo sa tamang prinsipyo. Anong prinsipyo? Yan po yung binasa po natin. Yung galing sa Scripture. Kung idideklara po natin yan, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Diba? Kapag ikaw'y napapagod, kung ikaw ay naglulupay-pay na yan, lagi po nating alalahanin ang salita ng ating Panginoon. I-declare po natin yan. Makapag-deklara ka lang kung yung puso mo ay ayos. Ayos yung relasyon nyo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya yan po, isa sa pinakamagandang pangako ng ating Panginoon na dapat po nating ideklara araw-araw. Kailangan po natin yan sa araw-araw nating pamumuhay. Lagi huwag po natin kakalimutan yung number 1 po natin, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Amen? Kanina nag-practice lang tayo ng amen, ba't isa na lang nag-amen? Amen po? Amen. Kaya lagi pa natin sabihin, hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot, hindi ako dadaigin ng mga negatibong nangyayari, negatibong napapakinggan ko, negatibong nakikita ko, negatibong sitwasyon na dumarating sa aking buhay sapagkat alam ko ang kaligayahan ko ay nakita ko lamang, nakukuha ko lamang, nahuhugot ko lamang sa salita at sa pangako ng ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Yan po sinabi ng ating kapatid. Yan, si Haring David. Yan pong deklarasyon na yan. Sabi din po ni Nehemiah, chapter 8, verse 10. Ano po sabi niya, Nehemiah? Si Prophet Nehemiah po. Ayan po, pwede po ulit namin basahin. 1, 2. Nehemiah said, Go and enjoy your choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Amen. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Yes, amen po. Si Prophet Nehemiah po, grabe din po yung pinagdaanan niya paglilingkod sa ating Panginoon, sa misteryo ng ating Panginoon. Pero, idinideklara pa rin po niya sa kanyang puso na ang kanyang kaligayahan, kahit anumang, gano'n man siya nalungkot, discouraged sa kanyang buhay, the joy of the Lord is my strength. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Lagi po niya idinideklara yan sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, paalala po natin kapag tayo nanghihina, lagi po natin tatandaan itong declaration na ito sa Bible. Amen? Amen po. Okay? Dala ko na po tayo. Mabilis lang. Sa number 2 po. Number 2. Pwede po ba natin basahin? And 1, 2, go. I can do all things through Christ who strengthens me. Wow. Amen. Isa po itong paborito ko. Yes. Yan po dinideclare kanina sa ating praise ni Ate Cardine. Yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Favorite ko po ito dati. Nung ako po'y bata-bata pa lang. Sa Facebook ko lagi ko yan sinasabi. Philippians chapter 4 verse 13. Yan po. Sino po nakakilala kay Apostle Paul? Amen. Si Apostle Paul, grabe po yung paglilingkod ni Apostle Paul, di ba po? Siya po yung, ang dami niyang pinagdaanan. I-give up niya yung maganda niyang buhay. I-give up niya yung karangalan niya, yung mataas siya, mataas yung kanyang posisyon. I-give up niya, hindi siya nag-asawa, hindi siya nag-anak. Yung love life niya, sinantabi niya yan. Lahat sa kanyang buhay, sinakripisyo niya para makapaglingkod sa ating Panginoon. Hanggang sa dumating yung time na nasaktan na siya,
Ihinatak siya, kinaladkad siya, kinulong siya, kasama si Silas. Dahil nagpipreach siya ng gospel, idinideclare niya yung kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Dinideklara niya lahat ng mga katotohanan, hindi siya natakot. Nung siya ay pinagbubugbog, siya ay kinaladkad, nakahubad, ikinulong sa pinakasulok ng kulungan, maraming bantay. Pero kahit na bugbog sarado siya, halos mamatay na siya, gusto niya ipikit na lang yung mata niya. Dumating pa rin yung time, kasama niya si Silas na nagpupuri sa ating Panginoon. At lagi niya sinasabi na I can do all things through Christ who give me strength. Lagi niya sinasabi yan. Kahit na walang dumalaw sa kanya, yung mga dating imini-minister niya, yung mga sinashare niya ng gospel, yung kasama niya mga apostol, walang dumalaw sa kanya, walang sulat, walang kahit na ano. Pero, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Lagi dinideklara sa kanyang buhay. Lahat ng bagay ay kanyang kayang gawin. Sapagkat may Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Amen po? Amen. Sa mga oras na ito, sa panahon po natin, nakakalungkot lamang po kasi napakarami pong Kristiyano na nararanasan yung biyaya, nararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon, pero hindi po nakakapagbigay, hindi po nakakapagbalik ng mga papuri, yung tamang papuri, pasasalamat. Nagsisimba lang, pero hindi sumasamba. Magkaiba po yun. Pag simba ka lang, iyan ka lang, hindi ka nag-amen, hindi ka nag-response sa mga tanong, ganyan, hindi ka nag-worship, sumisimba ka, pero hindi ka sumasamba. Magkaiba po yun, ha? Lagi po natin tatandaan po yun. Maraming Kristiyano ngayon na hindi nakakapagbalik ng tamang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Pero, salamat sa Panginoon kasi sa oras ito ay nandito po tayo lahat. Palakpakan po natin ating mga sarili sa tulong ng ating Panginoon by His grace. Bakit po tayo nandito? Kasi mahal po natin ating Panginoon, di ba? Amen po. Isang naglalakad tayo kahit ulan na ulan, bakit ko ba ito ginagawa? Hindi napapatanong niyo po ba yun? Dapat nandun lang ako sa bed ko eh. Dapat nanonood lang ako ng series. Dapat nandun lang ako, kumakain, namamasyal. Pero bakit nandito kayo? Why? Ba't nyo ginagawa yun? Kasi hindi dahil responsibilidad. Mahal natin ang Panginoon, di ba? Amen. Mahal po natin ang Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yun. Makinig po tayo mabuti mga kapatid. Ito po ay para sa atin. Kapag nakita ng Diyos na sa ating pagpupuri, tayo sumasamba. Pag nakita ng Diyos na tapat ka nagpupuri sa Kanya, kahit piling mo hindi ka karapat-dapat, pero nakita ng Panginoon yung sinseridad ng iyong puso. Nakita ng Diyos na nananampalataya ka sa iyong mga ginagawa. Ginagawa mo yun ng buong puso, pananampalataya, tapat ka naglilingkod sa Kanya. Alam niyo ba kung ano mangyayari sa inyong buhay? May mga halaga, malaking himala po ang magaganap sa ating pong mga buhay. Naniniwala po tayo doon? Amen. Dahil ang Diyos ay gagalaw, dahil ang Diyos ay kikilos sa bawat isang taong nanampalataya at naglilingkod sa Kanya ng tapat. Amen? More on Scripture. Yes. Amen. Amen po! Amen. Lupaypay, bagsak, nanghihina, pero ang deklarasyon pa rin po ni Apostol Paul. Ano sabi niya? I can do all things through Him who gives strength. Amen. Kaya kapatid, ikaw at ako, kung ano man po yung mga pwede natin makitang pangit na sitwasyon sa ating buhay na pinagdaraanan ngayon. May masakit sa pamilya mo, may sakit na karamdaman, ikaw, o kahit sino man malapit sa iyo, ano man sitwasyon natin. Kahit ikaw sa sarili mo nanghihina ka, nanlulupaypay ka, napapagod ka na, nanghihina ka na, nakakaramdam ka ng akala mo hindi ka mahalaga. Lagi tayong huhugot, lagi tayong babalik-balikan natin ang bawat salita ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, hindi mo yung kaya na sa sarili mo lang. Makakaya mo yan kung may paggabay ka ng ating Panginoon. Siya lamang. Wala nang iba. Amen? Amen. Amen. Kaya, anumang pagsubok
na pwede mong malanasan sa buhay, patuloy lang po tayo. Magpatuloy ka, gagawin mo lahat ng bagay na dapat mong magawa para sa ating Panginoon. Para pagdating ng time na ikaw ay humiling, mag-pray ka ng mga nais mo sa buhay. Lord, ito yung plano ko, ikaw na bahala. Hindi makakatanggi ang Panginoon sa iyong mga panalangin. Amen! Pwede pa po natin palakpakan ang ating Diyos sa buhay. Amen. At number 3 na po tayo. Mabilis lang to. Pwede po natin basahin. 1, 2, go. I will not fear because my God is with me. Amen. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Praise God. Sino po nagsabi niyan? Wala pong ibang kundi si Prophet Isaiah. Tama, bro? Si Prophet Isaiah, kasabay ng pangako ng Diyos sa kanya. Sinabi po yan ni Prophet Isaiah. Kaya, kung pagkaalala po natin yung buhay ni Prophet Isaiah, grabe din po yung kanyang pinagdaanan sa kanyang ministeryo ng panahon na yun. Grabe po talaga. Grabe po yung pagsubok na discouragement po sa kanyang buhay. Minsan po tayo, kapag tayo din po ay dumadaan sa mga discouragement, problems, trials na yan, di ba po nadidisappoint tayo? Pag nadisappoint po tayo, syempre nakakaramdam tayo ng takot. Nawawalan tayo ng pag-asa. Apektado na po yung relasyon natin sa Diyos. Di ba, iisipin kasi natin na, di ba, nagpo-praise ako, Kristiyano ako, bakit pinapabayaan niya ako? Di ba, napapatanong po tayo, di ba, bakit sila, hindi naman sila nag-worship? Bakit sila, pa-TikTok lang daw, bakit sila, pa-online lang, labas dito, labas doon, di naman sila nagsisimba, bakit parang ang ganda ng buhay nila? Di ba ba? Bakit ako? Naglilingkod naman ako sa Lord. Bakit ganito nagkakasakit yung pamilya ko? Di ba? Lagi naman ako naatin ng Bible study. Lagi akong nasa Sunday service. Kumakanta pa nga ako dyan. Nagtatryan ako dyan. Nagbaback up ako dyan. Nag-usher ako doon. Nandun ako sa kusina. Lahat ginagawa ko para sa gawain ng Lord. Bakit? Nakakaranas pa rin ng problema. Bakit ang dami kong pagsubok na naranasan sa aking buhay. Di ba? Tatanong na po ba natin yan? Amen. Hindi? Amen. Di ba? Natanong na po. Halos lahat po tayo. Napagdaanan po natin yan. Alam po natin na kapag naranasan natin mga bagay na yun, nawawalan na po tayo ng gana. Minsan, di ba? Nangihina na tayo. Sabihin mo, wala naman akong sahod dito. Ayan. Wala naman akong benefits na makukuha. Bakit ko ito ginagawa? Bakit ko ginagawa itong mga bagay na nahihirapan naman ako? O lakas-lakas ang ulan, dapat pumupunta ako dito. Marirealize mo, dito ka na agad. Nag-worship ka, tumutugtog ka, kahit mag-isa mo na lang, nagpa-practice ka mag-drums, kahit dalawa lang ni Mami yan dito. Yung ganon. Bakit natin ginagawa yun? Di ba napapatanong tayo, ano ba makukuha natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Natatanong natin sarili na, bakit wala sila sa Lord, pero ang ganda ng buhay nila. Bakit tayo? Asan na yung mga pangako ng ating Panginoon? Di ba? Kapag yun po ay nararamdaman natin, yung mga pagsubok na yan, discouragement na ating nararanasan sa ating buhay, na wala tayo ng pag-asa, nangihina tayo, pati relasyon natin sa ating Panginoon, lumalayo na tayo sa Kanya. Alam niyo po, kapatid, hindi po tayo ilalagay ng ating Panginoon sa isang sitwasyon na wala siyang purpose, na wala siyang plano sa ating mga buhay. Kaya napagdadaanan yan. Kasi sa pamamagitan yan, darating ang time, isang malaking patotoo yan, nakakaharapin mo. Ibabahagi mo yung buhay na naranasan mo. At yun ang magiging lakas ng taong pagsisyaran mo. Sa pamamagitan ng hinuhubog ka yan para pagdating ng panahon, sasabihin mo na lang, salamat Panginoon. Salamat Lord, kasi napagdaanan ko lahat ng ito. Salamat Lord, kasi alam ko, mas naniniwala ko, magtitiwala ko, hindi ako mapapagod, kasi alam ko sa lahat ng ginagawa ko, kasama kita. Amen. Amen. At kaya declare po natin, I will not fear, because my God is always with me. Palakpakan po ng ating Panginoon. Ito po sabi po niya sa John chapter 15 verse 5. Lahat po ng napagdadaanan natin sa ating buhay, lahat ng ating gagawin, hindi po natin makakaya ng tayo lang. Sabi po niya, apart from me,
you can do nothing. Lagi po natin bibigkasin yan. Sa pamamagitan yan, yung pagiging mataas, pride po natin. Basahin at basahin, balik at balikan po natin yan. Kapag lumalaki na po ang ating katawan, ay ang ating ulo. Pag lumalaki na po ang ating ulo, kapag tayo po ay marami nang alam sa ministeryo, ibaba. Magpakumbaba pa rin po tayo lagi. Lagi po natin ibaba ang ating sarili sapagkat lahat ng bagay hindi natin magagawa kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya minsan po hindi natin nararamdaman ang ating Panginoon kasi tayo po mismo ang lumalayo sa Kanya. Tayo po ang humihiwalay sa Kanya. Ang tao po ang humihiwalay sa Diyos. Pero ang Diyos never po tayong iniwan. Ang Diyos, hindi po niya tayo pinabayaan. Nandyan lang po siya. The moment na we pray with humble heart, with sincerity, with confession, at buong pananampalataya po, mararanasan po natin ang divine presence po ng Lord. Mararanasan po natin siya kapag tayo lumalapit, sinisik po natin yung presence niya. Mararanasan natin siya. Pero kung tayo laging lumalayo sa Kanya, hindi po natin siya mararanasan. Kaya dahilan kung bakit maraming tao ang naglulupay-pay po sa oras na to, maraming nanghihina. Maraming natatakot kasi patuloy po silang lumalayo sa Diyos. Amen? Seryoso na po tayo? Makinig po tayo mga kapatid. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, syempre may cross po talaga tayong pasan-pasan. Normal yan bilang Kristiyano. Kaya lang, ang kaibahan natin sa mga unbeliever, yung cross na dala natin, magaan. Bakit? Kasi alam po natin na nandiyan ang ating Panginoon na kasama natin. Lahat tayo nakakaranas sa problema. May cross tayo, may mga pusanin. Ano yung cross tayo? Yung mga problema, trials, challenges sa ating buhay. Hindi mo kaya dalhin, pero ang Panginoon, pagkasama mo siya, idiniglara mo na lagi mo siyang kasama. Magaan lahat ng dala-dala mo. Yun po natin, lagi po natin i-declare sa ating mga buhay. Ang pinakamagandang pangako niya, sabi ng ating Panginoon, I give you completely rest. Isang mapayapang damdamin, isang mapayapang kalooban, kaisipan, karanasan ang ating matatagpuan sa ating Panginoon. Kaya huwag na po tayong lalayo sa ating Panginoon. Huwag na huwag po tayong lalayo. The more nang hina ka, the more na napagod ka, the more na dapat isip mo yung presence niya. Amen? Amen. Amen po. And number 4. Patapos na tayo. Number 4 na po tayo. Sabi po niya number 4. Pwede po natin basahin. And 1, 2. My God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen po. Praise God. Napakagandang deklarasyon po na ang tunay po, tapat na sumusunod sa ating Panginoon, God always provide our needs. Lahat ng tapat na sumusunod na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi kanya pababayaan. Ano man yung pangangailangan siya, lahat ang magpuprovide niyan. Amen. Sabi po ni Apostle Paul, another declaration of Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 19. Sabi po niya, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi kailanman mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ng mga taong tapat na sumusunod sa Kanya. Amen? Kapag tayo po ay tapat at tunay na sumusunod sa Kanya, ano mang hilingin mo, tulad na sabi natin kanina, hindi ka mahihindian ng ating Panginoon. Lahat ng hilingin mo, kung para sa iyo yan, sincere ka dyan, tapat ka, nagtatapat ka, sinasampalatayanan mo, ipagkakalob sa atin yan ng ating Panginoon. Amen? Amen. My God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang kayamanan talaga ng Panginoon, kailanman hindi yan nauubos. Mauubos lahat ng yaman ng mundo, pero ang Panginoon, hindi mauubos ang kayamanan na nagmumula sa Kanya. Amen. And number 5. Mabilis na po tayo. Number 5. Ano po sabi sa number 5? Pwede pong pakibasa? I am a lender, not a borrower. Amen. Isa pong declaration din po. Kailangan din po natin i-declaration. Amen? Marami po ang tao ang nag-iisip kung saan po
Yung mindset po nila, yung mentalidad po ng iba, yung kung saan po mangungutang. Yan po ang mentalidad ng karamihan, lalo na ang mga Pilipino. Hindi naman po masamang manghiram, di ba? Hindi po masamang manghiram, kahit ako po, naranasan ko po manghiram, nung bago pa lang po ako talaga. Amen. Bago pa lang ako, nanghiram ako, nakasanla ATM ko. Sanla ko talaga yan, sanla. Pagkasahod, hindi ko hawak ang ATM ko, kawawa naman ako. Nagsasahodan na sila, nag-withdrawan na sila, pero ako naghihintay dun sa text ng ano, dito ko lang, kita tayo sa first kita. Where na yun, dito na mi, alam mo yung ano, abutan lang pa lang, iabot lang sa'yo, yung pera, pero sa kanya pa rin na yung ATM mo. Naranasan ko yan. Naranasan ko po yan. Alam niyo po kung kailan naputol yun? Naputol lang po yun. Matthew 6:33. Unahin mo aking yan. Kabisado niyo po yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all those things shall be added unto you. Yes, nung inuna ko po ang kaharian, ang katotohanan, katuwiran ng ating Panginoon, natapos po lahat ng aking utang. Why? Nung nag-text po talaga ako, talagang punong-puno po yung pagpapala, grabe. Hindi na ako nangungutang, ako na yung nangungutang. Ako na yung tumutugon sa pangangailangan nila. Ikaw na yun, nagpapautang. Yes, hindi na nangungutang, ako na yung nagpapautang. Ano, magkano? Hindi ka kasali doon, ha? Yun po, isa pang sekreto ng kailangan natin patagumpay na pamumuhay ay ideklara po natin yan. Ideklara po natin yung number 5 natin yan. I'm a lender and not a borrower. Nag-text talaga ako. Grabe, subukan nyo. Sabi ng ating Panginoon, kung di buhos ko yun sa inyo ang lumanagas ang pagpapala. Hindi lang para sa inyo, bagos sa inyong mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas. Hindi rin po nagkakasakit. Hindi ako nagkakasakit. Bukod sa maganda, ang kinabukasan, ang pamilya, hindi pa ako tapos. Yan. Napakaganda po ng biyaya ng ating Panginoon. Malaking himala po yun. Napakasarap po na ikaw na tumutulong sa nangangailangan, hindi na ikaw yung tinutulungan, di ba? Amen. The power of declaration. Ang kapangyarihan ng pagdideklara kung anong sinasabi mo, by faith, mangyayari yan. By faith, lagi niyo po tatandaan yan. Kapag sinabi mong, ay naku, ang hirap ng buhay. Ano? Ang hihirap. Mangyayari sa inyo yan. Kapag sinabi mong, ano ba yan ang gulo ng buhay? Oh, magulo talaga. Nangyayari. Ano ba yan ang pangit ng ano? Mangyayari yan. Ano ba yan? Pag sinabi mo, pailang nga mo naman, wala akong pera eh. Ayan, mangyayari. Dahil, pailang nga ano, wala akong pera, yung mga ganun. Mangyayari yan. Kaya, pag nagganon, iba na lang kayo ng style. Wala kang dala. Ayun, may pera ako, kaya lang may paggagamitan na ako. Yung mga ganun, huwag yun na huwag yung sabihin, wala. No? Pag sinabing maganda ka, amen. Ayan. Pag sinabing gwapo ka, amen. Yan, ganyan dapat. Diba? Katulad po ng babaeng balon. Sino pa nakakala sa babaeng balon? Sa Bible. Yan, yung babaeng balon, namatay yung asawa niya lingkod ng Diyos. Ang iniwan sa kanya ay puro utang. Diba? Dumapit siya sa lingkod ng Diyos na si Elias. Sabi niya sa lingkod ng Diyos, sabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos, wala na, pinukuha na po yung mga anak ko, pambayad sa utang. Wala po akong kapera-pera o kahit anuman. Ano po dapat kong gawin? Sabi niya sa lingkod ng Diyos kay Elias. Sabi ni Elias, anong meron ka? Sabi niya, wala nga po kahit na ano, kundi isang bote ng langis lamang. Sabi niya, sige, isang bote ng langis, kung wala ka ng kahit na ano, maraming utang, yun ang iniwan ng kanyang asawa, kung wala kahit ano, kung pumunta ka sa mga kapitbahay mo, kahit sa anong maghingi ka ng bote ng mga empty bottle, ng mga walang laman, kumuha ka lahat, hingiin mo lahat yan. Sabi, hindi siya nagtanong kay Elias. Ang maganda sa babaeng balo, sumunod lang siya. Nagtiwala siya sa lingkod ng ating Panginoon. Hindi siya nagtanong, pwede naman sabihin, pero ang hinihingi ko, may utang ako, ganyan. Hindi bote ng langis. Dapat kung ano yung nilapitan ko, yun ay bigay mo. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-complain.
Bagkos, sumunod siya agad kay Elias. E di ano nangyari? Nung sinunod niya si Elias, lumipat sila ng kanyang mga anak, nagtingin-tingin sila, marami silang nakaalap na bote ng basyo. Tapos, nung time na yun, nagkulong sila sa kwarto. Tapos nagkulong sila sa kwarto, binuhusan nila ng binuhusan lahat ng empty bottle hanggang sa napuno na hindi natapos. Sabi ng nanay, meron pa ba? Meron pa ba? Sabi ng anak, wala na po, nanay. Hanggang sa dumating yung time, naubos sila lahat. Napakaraming bote ng langis lang napuno. Bumalik sila kay Elias. Sabi niya, ano pong gagawin namin? Wala nang kami mapaglagyan. Punong-puno na lahat ng bote. Ano pong gagawin namin dito? Ipagbili niyo lahat ng yan. Tapos, bayaran niyo lahat ng inyong pinagkakahiraman, pinag-utangan. At yung matitira, gawin ninyong panimula sa inyong pamumuhay. Gawin ninyong puhunan. Nangutang ba yung babaeng balo? Hindi. Napakaganda ng payo sa kanya ng lingkod ng Diyos. Hindi siya nangutang. Bagkos nabayaran niya lahat yun. Ano naging puhunan niya? Nakinig siya. Nakinig siya sa lingkod ng Diyos. Kaya po tayo, isang malaking deklarasyon po sa ating buhay, dapat po marunong tayong makinig sa payo ng lingkod ng Diyos. Yung mga tumatayo po dito, yung mga leader nyo, yung mga nagtuturo sa inyo, basta naghihina kayo, humingi kayo ng payo, marunong po tayong makinig sa kanila, sapagkat hindi po sila nagsasalita sa inyo. Ginagamit lamang po yung buhay nila upang iparating sa inyo yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Ang gawin na lang po natin, maging response po natin sa kanila, sundin po natin sila. Sumunod po tayo kasi hindi po tayo mapapahamak. Hindi po tayo mapapahamak sa lahat ng mga payo ng lingkod ng Diyos. Amen po? Amen. Amen? Amen. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ng ating Diyos na buhay. Amen. Sabi po niya sa Kawikaan, chapter 11, verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya, alam niyo na ha, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Kapag nangangailangan ng tulong, lagi po natin tatatandaan ito, kapatid. Take note po natin. Kapag nangangailangan ng tulong, kahit wala siyang kakayanan na maibalik yung itinulong mo sa kanya, tumulong ka pa rin na may galak sa iyong puso. Na hindi napipilitan. Dahil ang Diyos ang magbabalik sa lahat ng iyong mga naitulong. Tumulong ka. Kahit alam mong hindi makakapagbalik ng tulong. Amen. 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 Dapat na po tayo sa ating po, number 6 po, 7 po yan. Pakibasa po. 1, 2, 3, Mark. With God, all things are possible. We declare, amen? Lagi natin i-declare yan, lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos. Sa atin po, imposible. Sa Kanya, imposible. Lahat sa paligid natin, imposible. Pero sa Diyos ay walang imposible. Kung hindi ka naniniwala sa magagawa mo, sa magagawa ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo, pero sa Diyos, magtiwala ka. Maniwala ka. Jeremiah chapter 32 verse 27. Isa na po natin. I am the Lord. Yes. Sa atin mahirap. Maraming mahirap. Maraming imposible. Pero sa Panginoon Diyos, lahat ng bagay ay posible. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng bagay na naranasan mo, minsan akala mo hindi mo kaya, pero magtiwala ka sa ating Panginoon. Lahat ng bagay, siyang backer mo sa likod mo. Magagawa mo yan. Lahat, magagawa mo. Walang dalawang pag-iisip. Basta kasama natin lagi ang Panginoon. Amen? Amen. Sabi po niya sa Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with men, This is impossible. yes? God, all things are Yan. Kaya mga kapatid, lagi po natin yung idideklara ha. Lagi po natin idideklara, huwag po natin kakalimutan. Idideklara po natin sa ating buhay na panghawakan po natin yan.
sabihin natin atin to, yayakapin ko to, panghahawakan ko to na ang Diyos ay walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Amen? Amen. Number 7, last po natin, number 7. Pakibasa po sabay-sabay with declaration. I live under God's supernatural protection. Amen. Lagi natin ideklara na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng matinding proteksyon ng ating Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng matakot kapag idineklara mo sa iyong buhay na ikay nananampalataya, na ikay anak ng Diyos, nabubuhay sa iyo ang salita ng ating Panginoon. Ano man yung kaharapin, ano man sitwasyon mo, lahat ay mapagtatagumpayan mo. Sapagkat ikaw ay under ng supernatural protection ng ating Panginoon. And sabi po niya sa Psalms chapter 91, verse 1 to 2. Pakibasa po. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Amen. Siya yung aking sandigan, siya yung aking matibay na muog, siya yung aking pinagtitiwalaan, siya yung aking kanlungan, siya yung aking proteksyon. Kaya lagi po natin dideklara, kapatid, na walang anumang pangit na bagay na mangyayari sa ating mga buhay kapag lagi po natin bit lahat ng salita ng ating Panginoon, lahat ng nasa Bible. Ito po ating susundin, lagi natin araw-arawin, basahin, dili-diliin sa araw-gabi. Ito po magiging gabay, patnubay natin upang makaranas ng matiwasay na buhay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, i-review na po natin from 1 to 7 po. Ano po yung number 1 natin? I can do all things because the joy of the Lord is my strength. Amen. Mga nakatake note. And number 2, I can do all things through Christ who strengthens me. Number 3, I will not fear because my God is with me. number 4, My God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in with Christ. power of declaration. Number 5, I am a lender, not a borrower. number 6, With God, all things are possible. number 7. I live under God's supernatural Amen. protection. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Tayo po lang natin tumayo. Tayo po lahat ay darakot na sa ating